Hello mga kabahag! Kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto tayo ng fried chicken. Subukan po nating lutuin yung fried chicken a la Maxes. Naluto ko na kasi ito noon sa palayok. So eto at mag-harvest muna tayo dito sa tinanim ko na lemongrass. May mga nag-request kasi na lutuin ko daw ulit itong fried chicken a la Maxes. At ngayon ay ilalagay na natin ang mga importanteng ingredients dito sa kumukulong tubig. Eto, naglagay lamang ako ng lemongrass. Lalagyan din natin ito ng bay leaves. Grabe, ang lalaki ng bay leaves ni Ate Nori. Naglagay din ako dito ng garlic. Isunod na din natin itong white onion. Sa pagkakataong ito, hindi ako gumamit ng pulang sibuyas. Mas mura kasi itong white onion. At ngayon naman, itong pampalasa natin, naglagay tayo dito ng fish sauce. Susundan din natin ito ng rock salt. At ang pinakahuli ay lalagyan din natin ito ng peppercorn. Pakukuluan ko lamang ito sa loob ng 3 minuto. At pagkatapos makuluan, ito ay aking titikman. Yes, mga kabahag, tama po ang inyong narinig. Titikman ko muna ito. I want to make it sure na malasang malasa ito bago ko isulbot itong ating manok. At nang sa ganon ay ma-sure ko na talagang malasa itong ating pakukuluan na manok. So eto at isasalang na natin itong isang buong manok. Pakukuluan lamang natin ito sa loob ng 20 minuto. So ayan, timer set na po tayo. Let's go! Takpan na po natin ang ating casserole. At habang pinakukuluan natin ito, tayo naman ngayon ay magpiprito ng side dish. At syempre, gagayahin nga natin si Maxes. Gagamit tayo dito ng pinritong saba. At habang magpiprito ako ng saba, gusto nyo bang malaman ang kwento ng Maxes Fried Chicken? Ating alamin. Over the years ay naging popular ang Maxes Restaurant. Mabilis ang paglaganap nito at pagdami ng mga branches. At ngayon ay mas nakilala ito as the house that fried chicken built. Maxes today operation over 170 restaurants. Grabe, ano? Ang dami na nilang branches sa buong Pilipinas. Let's dig it deeper. Sinasabi ng mga historian, Filipino fried chicken ay nagsimula sa Quezon City during the post-war noong 1940s when a man and his niece served American soldiers a butterless fried chicken recipe marinated in a fish sauce base. Ayun pala ang sekreto ni Maxes. Gumagamit sila ng patis. O siya, balikan muna natin itong pinakukuluan. So eto at tapos na nating pakuluan sa loob ng 20 minuto. And sad to say, dumikit yung skin ng ating binoboil na chicken. Kaya dapat mga kabahag, tip ko sa inyo, huwag niyong iiwan yung ating pinakukuluan. Otherwise, ganito ang mangyayari sa inyong lulutuin. And looking back sa mga kwento ni Maxes Fried Chicken, ito ang kanilang sekreto kung bakit malasa at masarap ang kanilang fried chicken. Minamasahe at pinupunasan ng patis ang buong katawan ng manok bago nila ito ipiprito. At ngayon, balikan natin ang kwento ng Maxes. Noong 1945, matapos ang pangalawang digmaan sa buong mundo, Maximus Jimenez, a Stanford-educated teacher, kasama ang kaniyang asawa na si Ruby Trota, kinaibigan nila ang mga sundalong nakahimpil sa Quezon City noong mga panahon na yaon at dito nila isinerve ang kanila ngayong pamosong fried chicken at ito ang naging kauna-unahan nilang branch dito sa Pilipinas. O siya, back to business muna tayo. Ituloy na natin itong pagpiprito ng manok. Eto at binubuhusan ko pa ng mainit na mantika. At yung palagi kong sinasabi sa inyo mga kabahag, no, habaan pa natin ang ating pasensya kapag tayo ay nagluluto. Pasasaan ba siyempre ang ating paghihintay? We will be rewarded, di ba? So, eto at medyo malapit ng maluto. Nag-golden brown na ang kulay ng ating fried chicken. In a few minutes, pwede na nating hanguin ito. And finally, ready na at luto na ang ating fried chicken a la Maxes. Pwede na natin itong i-plating. At kung kayo ay nanonood pa hanggang ngayon, ibig sabihin, nag-i-enjoy na kayo.
Ibig sabihin, natututo na rin po kayong magluto, little by little. Kaya comment naman dyan para alam ko kung saan nakarating itong ating fried chicken a la Maxes. O siya, lagyan na natin ng pinaritong saging on the side. Kailangan generous tayo ha. Masarap kasi itong pinaritong saging. At ngayon naman, lalagyan na natin ng banana ketchup. And guys, mas masarap sana ito kung lalagyan natin ng Knorr seasoning. At sa pagkakataong ito, wala lang akong stock kaya hindi ko na nilagyan. Grabe, ang init ito. Hindi ko siya kaagad mahawakan. Oh, ano pang hinihintay nyo? Attack! So grabe, ang sarap niya at ang linamnam. Ito yung tinatawag na sagad to the bones. Crispy on the outside, juicy in the inside. So, paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.